Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya mga isla't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bayan o lugar para sa kanilang pamilya. Pakisama rin po sa panalangin ang kaluluwa ng aking kaibigan si Louie de Guzman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamos rin sila ng kaligtasang mula kay Jesucristo at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo,
walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang na umiyak. Sasamahan ka ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pag-uusap ni Kristo at ng isang eskriba. Kakaiba sa halos lahat ng pakikipag-usap ni Jesus. Sa ibang mga eskriba, Pariseo, matatanda ng bayan, Saduceo.
This conversation was a pleasant one. Walang namahiya, walang napahiya, walang nag-away, walang nagtagisan ng kaalaman. Sa halip, chillax lang, relax na usapan. Pareho pa silang may natutunan. Natuto, of course, yung eskriba kay Kristo. Pero kahit si Kristo, natuto sa eskriba. Mababanaag natin ito sa sinabi dito, nakita ni Jesus na matalino ang sagot niya. Sa English version, Jesus approved his answer. Na po pwedeng isipin natin na naisip ni Jesus. Meron palang eskribang ganito. Handang matuto at hindi na parito para lang makipagtalo. So parang yun ang natutunan marahil ni Jesus sa eskriba. Kaya makabuluhan yung pag-uusap Because the question and the approach of the scribe was an honest one. His question wasn't loaded with venom. Hindi siya nagtanong para masilo si Kristo, para matrap si Kristo, para ipahiya si Kristo. Sa halip, nagtanong siya, nakipag-usap siya kay Kristo para talaga matuto. Sa makatwid, bukas siya sa anumang isasagot ng Panginoon sa kanya kung papaanong ang Panginoon ay bukas din naman sa sino mang totoong makipag-usap sa kanya. That is why ang kanilang pag-uusap ay naging makabuluhan. Sabi ko nga, pareho silang may natutunan. So yun pala ang sekreto ng isang makabuluhan na pag-uusap. Openness, pagiging bukas. Related ito sa pakikinig. Kasi walang mabubuong makabuluhang pag-uusap kung sa una pa lang, ipaparamdam na natin na sarado tayo. Na ang nais lang natin ay ipahayag ang gusto natin, ang punto natin, and not vice versa. Hindi tayo handang makinig o maging bukas sa sasabihin ng isang tao. Ang mangyayari pag ganyan, tagisan lang ng katalinuhan, tagisan lang ng punto, balibagan lang, walang tatanggap Pwede pang magbangayan. Kasi walang gustong makinig, gusto lang magsalita. Walang gustong tumanggap. Gusto lang, bigay lang ng bigay. At nangyayari yan kahit saan. Sa ating pinagtatrabahuan, sa ating lipunan, maging sa ating simbahan, sa ating tahanan. And there will never be a healthy communication pag ganyan. Kasi ang pag-uusap ay magiging one way lang. Walang gustong makinig. Ang gusto lang mangusap, magpahayag. Hindi po magiging maayos pag ganyan ang lahat. You see, sa pakikinig, hindi naman necessarily naaayunan natin yung napapakinggan natin. Hindi. Ang kailangan lang natin na basic na gawin sa pakikipag-usap ay iparamdam natin sa kausap natin that we are giving him or her importance sa pamamagitan ng listening. Listening does not always mean agreeing, but engaging, walking with, experiencing with, para makita natin kung saan nang gagaling ang kausap natin. Yun lang mahalaga na agad for her, for him, when we give him or her importance. Alam po ninyo sa pakikinig, di naman necessarily na lahat ng pakikinggan natin ay tatanggapin natin, aayunan natin. No! Basic lang yung iparamdam natin sa kausap natin na importante siya dahil pinakikinggan natin siya. Listening does not always mean agreeing, but engaging, walking with, experiencing with, para magkaroon lamang tayo ng care na malaman kung saan ang gagaling yung pinupunto at sinasabi ng kausap natin. Ngayon po ay 40 days ng kaibigan ko who sadly took his life. Kaya nga habang nagpe-prepare ako ng sermon ko, bigla ko siyang naalala. Sabi ko, wow, 40th day nga pala ng kamatayan niya. Yung piniprepare kong sermon, sakto lang. Kasi yung kaibigan kong ito, bagamat mabuting tao talaga, matindi ring mga tuwiran. Gusto niya debate, gusto niya argumento. Kahit kung minsan, pinapayuhan mo na ng tama, may katwiran pa rin siya. May ipaglalaban pa rin siya. So there were times na nasabihan ko siya, bahala ka na nga. Naisip kong sakto yung punto ko. Kasi sabi ko, hindi kaya siya yung isa sa mga tao na iniisip kong sarado. Until I realized, ako rin pala sarado. Kasi
hindi ko siya mas pinagtiyagaan eh. Kasi basta sinabi ko sa kanya yung punto ko, yung alam kong tama, yung alam kong makatutulong sa kanya, pag kinokontra na, sinasabi kong, bahala ka na nga. Hindi ko siya pinagtiyagaan. I did not strive harder to understand him, to meet him where he was. Hanggang sa huli parang ako yung umiiwas. Meron siyang message sa akin, hindi ko binuksan. Meron siyang gustong sabihin, hindi ko in-entertain. Also, honestly, I was busy then. But I should confess, nandun din yung takot or pag-iisip, ito na naman siya. Kakausapin ko, may sariling punto. Hindi ko pinagtiyagaan. To think na baka kung mas pinagtiyagaan ko siya, mas natulungan ko pa siya. Kaya kapatid, sorry sa iyo. Sorry. At sana, mapatawad din ako ng Panginoon sa pagkukulang ko sa iyo. Sorry sa pagiging sarado. You see, even if we are talking with someone who seems to put up a fight, kapag tayo nakikipag-usap, an argument, a debate, yung totoong pakikipag-usap natin will disarm him or her ng mga armas na dala niya, yung insecurities niya, yung biases niya, yung yabang niya, yung galit niya, yung tampo niya, yung insecurities niya, na madalas ay, yung mga armas na yan ay maskara lamang niya sa tunay na kalalagayan niya. And so if only we would really listen, we will disarm him, disarm her. I mean, really listen ha, yung pagtsatsagaan talaga natin. At yung walang halong pagmamadali, pagkainis o galit. Hindi yung makikinig nga tayo. Tapos at one point, mainis tayo dahil sabihin natin sa kanya, pinakinggan kita, ikaw naman makinig. Taas pa ng boss natin. Hindi ganun. Pwede naman natin sabihin yun ng malumanay, di ba? Pinakinggan kita. Ako na naman sana ang pakinggan mo. And then, mag-focus tayo sa kanya, magbigay tayo ng oras. Tingnan natin ang kanyang mata sa mata, pati ang mga kilos niya sapagkat maging ang mga kilos niya ay pwedeng may sinasabi talaga. Huwag tayong sasabat, pakinggan lamang natin. Hayaan lamang natin makatapos. Kung gusto nating magtanong, pagkatapos na. Bago tayo magtanong, isummarize muna natin, ulitin muna natin yung sinabi niya. At saka tayo magtanong kung kailangan talaga. Yun yung tunay ng pakikinig. And that will disarm any person. Doon talagang magbubukas siya. Doon talaga mas maintindihan natin siya. At tayo rin ay iintindihin niya. Ilalapag niya ang mga armas niya, ang insecurities niya, ang yabang niya, ang biases niya, ang galit niya, ang prejudices niya. At tayo ay kakausapin niya. Kung tayo makikinig lang talaga. O di ba't parang ganyan yung ginawa ng Escriba sa Mabuting Balita? Yung tanong niya, honest talaga. Walang ibang laman yung pagtatanong niya. Gusto niyang matuto talaga. Sinagot siya ni Jesus, nakinig siya. Hindi siya nag-butt-in, hindi siya sumabat. At sa huli, inulit pa niya yung sinabi ni Jesus. Na para bang sinasabi niya kay Jesus, pinakinggan talaga kita. Ganun sana, para maging makabuluhan ang ating pakikipag-usap. Kasi kaya naman tayo nakikipag-usap upang maging maayos ang lahat, di ba? Hindi magiging maayos, mas magiging magulo pa nga. At ang mga problema, alitan ay magiging paulit-ulit na lang. Kapag ang pag-uusap ay hindi makabuluhan, kapag bangayan na lang, salitaan na lang at walang gustong makinig. Lahat gustong magbigay ng opinion nila, ng saloobin nila, pero wala namang gustong tumanggap sa saloobin o makinig man lang sa sinasabi ng iba. Iwasan po sana natin ito ha. Kaya iwasan na rin natin yung mga salita at pangangatwirang. Ako, padre di pamilya dito Asawa lang kita, anak lang kita, magulang mo ako, nanay mo ako, anak lang. Ako panganay dito Sino man nagpapalamon sa inyo? Akong boss dito. Akong superior mo. Akong pari dito. Akong pakinggan mo. Ako ang tama dito. Ako ang pakinggan mo. Nandun ang mas tama tayo. Pero hindi rin naman po tama na maging sarado tayo. Isagad na po natin ang pagiging tama natin sa pamamagitan ng pakikinig natin. Not necessarily to agree, but to journey with them in order to better understand them. At mas maintindihan at mas malalaman din natin how to deal with them. Yun din ang magiging hudyat. Sabi ko nga, we will disarm them.
para pakinggan din nila tayo sapagkat nauna nang pakinggan natin sila. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lalo pat hindi mangyayari na mawalan tayo ng alitan at di pagkakaunawaan. Lahat naman, sabi nga natin, ay nadadaan sa maayos na usapan. At ang maayos na usapan ay hindi salitaan lang, hindi bigayan lang. Ang maayos na usapan ay pakikinig at pagtanggap din naman. Upang sa isa't isa ay makapagbigay tayo ng importansya at upang sa isa't isa ay meron tayong matutunan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong makinig at maging bukas sa aking pakikipag-usap, lalo na sa mga taong may pinagdaraanan, sa mga taong hindi naman iba sa akin, sa pamilya ko. Huwag ko nawang laging ipilit ang punto ko, bagamat tama ako at nakakasigurado kung totoo yung sinasabi, makinig pa rin ako kahit mali yung kinakausap ko. At least, magkaroon ako ng paraan upang ipakitang pinakikinggan ko siya at magkaroon din ng daan sa tulong mo upang ako'y pakinggan niya dahil pinakinggan ko siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa dakdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo yan. At mahal din niya ang sino mang gusto mong kausapin na iyong pinagmamalasakitan. Maniwala kang tutulungan kanya sa pakikipag-usap upang maging maayos ng lahat. Basta simulan mo sa panalangin. Kung lalapit kay Jesus, gamitin ang mga tapat na salita at matutong makinig at umanawa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po.
lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala, sa kagandahang loob mo sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Lalo na si Louie, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso
Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kapag nagsaktan ka'y huwag kang susuko. Kahit may takot ka'y huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan, tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad mo. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang hindi lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagkasagawa, ikaw ay aming maipagdangala at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa patuloy niyong pagtulong sa mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nasa pagkapagawa na ng mga chapels sa paligid natin at kaalinsabay nito ay pagtulong din natin sa iba't ibang mga parishes, lalo na sa ating diocese. Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong upang ang simbahan na ito ay maging channel din ng biyaya sa iba. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay
sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.